lumabas sa isang issue ngayon. Ito daw si House Speaker Martin Romualdez. Merong connection sa mga Diskaya. Ako, mga kababayan ko, baka magalit na naman sa akin yung mga Martinico. Ako hindi ko hinuhusgahan na, ako inaalam ko lang na allegedly, mga kababayan ko, na ito daw si Martin ay may connection sa mga Diskaya. Ito ho yung lumalabas na naratibo ho ngayon. Totoo ba ito, mga kababayan? Totoo ba ito, mga kababayan ko? Kung totoo man ito, nakakatakot ho ito, mga kapatid. Pag-usapan lang natin at idaan natin sa maayos na usapan. Promise ko sa inyo, hindi na ako magwawala. Ito po, mga kababayan ko. At sa darating na Lunes ay gugulong na ulit ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano ang uumpisahan ulit dito sa pagtalakay? Tama ka, Jiggy. After nilang magpahinga ng Christmas break, two things. Una, ngayon lang natin ito narinig, isiniwalat ni Senator Ping Lacson na may report silang natatanggap na di umano. Uy, yan clarification na di umano, mga kababayan ko. Hindi umano o allegedly, mga kababayan ko, na merong kaugnayan itong si Martin Romualdez, si former House Speaker, sa isang sa mga Diskaya. Kung totoo ba ito, ay pag-usapan natin. Nakabili ng bahay sa isang mamahaling subdivision sa Makati si dating Speaker Martin Romualdez at ang front di umano niya ay mga Diskaya. So, Uy! Naku, mabigat na ako sa sunto. Mga kababayan ko. Mabigat to. Ako tatanungin ninyo, mga kababayan ko, mabigat hutong ako sa na to. Na itong di umano ay si former House Speaker Martin Romualdez ay may kaugnayan daw ho, allegedly, sa mga Diskaya. Abay, mabigat po itong paratang na to, Hindi ho basta-basta to, kaya aabangan ko ho ito sa tawag dito sa hearing. Pag napag-usapan ho yan, there is a connection between Diskaya and Romualdez. Ako, mabigat pala to, Diyos ko po. isa yan sa sesentrohan ng pagdinig sa darating na Lunes. Bakit mahalaga yan, Shigi? Ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, kapag napatunayan na ginamit di umano ni dating Speaker Martin Romualdez ang mga Diskaya bilang front sa pagbili ng mamahaling bahay, mai-establish kung gaano ka-close yung kanilang relationship. But of course, that doesn't mean na may kinalaman agad sa ghost flood control projects itong si dating Speaker Martin Romualdez. Pero, Okay. Gusto lang nilang tinitingnan, malaman yung paano nagkaroon ng communication between the Diskaya and House Speaker Martin Romualdez directly, mga kababayan. pero mas gusto nilang makita yung direct link nung dalawa. So, posible daw na imbitahan sa Lunes, kinakausap na by now, at gusto nga daw, sabi ni Senator Lacson, na makausap na niya sana bago yung hearing, yung owner mismo ng bahay. Ay nako, mga kababayan ko, Diyos ko, may ads pa pala to. Ayan. Eto lang, mga kababayan ko. Bakit nila pilit na gustong i-connecta si Martin to Diskaya? I have two theory, mga kababayan ko. Like I said, hindi ko kinakampihan si Martin, mga kababayan. Because hindi pa rin siya tumutulong kay Presidente. Ang gusto ko kasi mangyari kay Martin, tumulong kay Presidente Bongbong Marcos. Magsalita na siya. Yun lang inaantay ko mga kababayan ko mga kapatid. Magsalita na siya. Ito lang, mga kababayan, tignan nyo mabuti. Kung totoo, itong sinasabi nila na si Martin Romualdez daw ay di umano ay bumili ng bahay sa isang mamahaling subdivision na nakakonekta sa mga Diskaya, mga kababayan ko. Ano ang kababagsakan nito? Ito ba ay sangkot sa flood control? Ito ba ay establish of connection? Dalawa yan, mga kababayan. Number one, hindi pa rin natin pwedeng sabihin na establish yan for flood control issues. Let's separate that, mga kababayan ko. But if we understand, ang sabi doon, connecta kung gaano kalawak itong parang ang Diskaya ang pinagbilan nila ng mamahalin or bahay na ganito,
Mga kababayan, kagaya na sinasabi sa balita, well, dun lang tayo pwedeng makipag-usap dyan. Kaklaruhin ko, sabi ko sa inyo, hindi ko kinakampihan si Martin. Kasi gustong malaman ng Senado gaano kalawak ang koneksyon ng ni Martin Romualdez dito sa mga Diskaya. Mga kababayan. Kasi ang Diskaya may sinasabi na merong isang malaking tao. 'Di ba? Naalala niyo 'yon, mga kababayan ko? Sinabi ni Diskaya na meron silang ilalaglag na malaking tao, but we don't know kung sino 'yon. That until now, mga kababayan ko, hindi po nagsasalita ang mga Diskaya sa malaking tao na yon. Mga kababayan ko, ano ang meron dito? Yan ang pinakamatinding tanong. Kasi pag nalaman, ang Senado kasi, ang titingnan nila, gusto nilang malaman if there is a communication between Diskaya and Martin Romualdez. Gaano kalalim? Pwede ba natin to isangkot? Pwede ba natin tong idikit sa flood control? Pwede ba natin tong iganito? May mga business ba sila? Kumbaga malalim na hukayan ng issue. Pero kung sa pagbili lang ng bahay, kung ako tatanungin nyo, pwedeng naging broker lang ang mga Diskaya at buyer lamang itong si Martin Romualdez. Okay? Kaya sabi nila dito, allegedly, mga kababayan ko. Okay? Sabi pa, before ng Diskaya, wala daw po silang deklarang kaugnayan kay Martin. Sabi lang nila kay Martin para lang kay Martin. Oo, okay. But there is a person na point of view sila na may malaking tao. Sabi dito ni Eugene, kahit ako di man ako naniniwala, pinagtanggol ko pa pero kung ano man ang harapin niya tsaka bumaba naman siya ay para harapin ay niya wala siya for a speaker. Sabi na pa dito ng mga kabayan natin. Wait muna natin lahat ng naipon at wag magtago doon sa lalabas na katotohanan. Malaking tao baka like senator. Well, I don't know what's the issue if that is senator. Well, kung senador yan, isa lang ang kilala kong kumikbak nung panahon ng mga Diskaya. Oo, isa lang ang senador na kumikbak ng almost 7.7 billion pesos na inaward sa kanyang pamilya. 'Di ba? Isa lang naman 'yon. Mga kababayan ko, 'di ba? Kahit bawal na i-award sa pamilya mo, inaward pa rin. 'Di ba? Mga kababayan, hindi ko nababanggitin kung sino 'yon, mga kababayan. Pero alam niyo naman kung sino. Pero ang tingin ko dito, mga kababayan ko, if there is some communication between Romualdez and Diskaya, but I think hindi siya partnership. This is not a partnership between flood control issues. Ito ay usapin kung totoo man ito na there is a possibility na ang broker ang nagbenta ang Diskaya at ang buyer ay si Romualdez. Mga kababayan ko, there is a possibility ganun. Mga kababayan, kung bumili man si Martin ng bahay sa Fords Park or sa mamahaling village, wala tayong pakialam doon. Buhay nila yon. May pera naman sila, mayaman naman si Martin kung tutuusin. Mga kababayan ko, Romualdez yan eh. May kakayanan sa Leyte yan. Alam naman natin. There is a possibility pwedeng gawin yun. Or, mga kababayan ko, meron din usapin, mga kababayan, patungkol dito sa flood control. Hindi ko lang alam at hindi ko lang makita kung paano nila ikukonek to. At nababanggit pa sa media to. Like I said, hindi ko pinagtatanggol si Martin. Mga kababayan ko. Gusto ko lang liwanagin yung sinasabi ho dito, mga kababayan. Okay? Ang nagsasabi sa kanya na binili daw ni dating Speaker Martin Romualdez yung bahay at lupa na yan at ginawang front yung mga Diskaya. So that's one issue, Jiggy. That's one issue, Jiggy, sabing ganun. Sa akin, kausap niya si Jiggy Manikad. Mga kababayan ko, there is a possibility kaya, mga kababayan ko, na may kaugnayan nga ba itong si Martin sa mga Diskaya, mga kababayan? Kasi lumalalim na yung investigation eh. Maganda nito, total naman, si Senator Amy Marcos ay gustong makialam dyan at gustong ibaon si Martin. Bakit hindi siya umaten? No? Mga kababayan ko. Ito, pwedeng umaten si Amy Marcos ito kaysa pinupuna niya ng pinupuna si Ping Lacson. Kasi galit na galit po yung mga taga-ano, galit na galit po yung mga ibang senators, pinupukpok yung mga senador natin, mga kababayan ko sa Senado, ng mga Duterte Block. Kasi daw, hindi daw po napapangalanan si Martin Romualdez. So ito ngayon, pinangalanan si Martin Romualdez na may kaugnayan allegedly
sa mga diskaya, pwede na magtanong si Amy. Mga kababayan ko. Yun. Di ba? Pwede na magtanong si Amy Marcos nito. Oh, si Senator Amy Marcos, pagkakataon mo na yan, di ba? Bibigyan ka ni Senator Ping Lacson ng 1 hour para magstorya doon sa Senado. Oh, yun ang pinakamatindi, mga kababayan ko. 1 hour kang mag-i-istorya dyan. Oh. Oh, binibigyan ka na, ayaw mo pa ba? Oh, pagkakataon na yon, mga kababayan ko. Tama ba ako? Mga kapatid. Pero ang thinking ko dito, if there is a fact, if there is an evidence na maipipresenta sa Senado na may kaugnayan nga itong si Martin, uunahan ko na ho kayo. Medyo lalalaho yung sitwasyon, mga kababayan. Medyo lalalaho yung situation kung saan may mga mapipinpoint na pangalan. Pero ang thinking ko dito, mga kababayan ko, if there is a question, maybe the Diskaya is the broker, the buyer is si Martin. Kung totoo ang sinasabi nila, mga kababayan ko. But still, mga kababayan ko, the news said that is allegedly, mga kababayan, hindi pa po napapatotohanan. Okay? Haka-haka pa lang ng mga ilang senador. Para matapos ang usapan, wala akong kinemeng tanong. Okay?